pauwi tayo sa Amerika nung naisipan kong magdadaldal at i-share ang aking karanasan bilang isang OFW. Ang kaibahan ko lang ay nag-immigrant na ako sa US at kahit saan naman sa ibang bansa. Basta sinabi mong abroad, wala ka sa Pinas. Kanya ito, eksakto na nandito ako sa malapit sa airport. Naisipan kong i-share ang aking karanasan na nandito sa abroad. Kung mangarap ka na mag-abroad, yung mga nasa 20s o early 30s, ika nga, nang sa ganon ay meron ka pang lakas, resistensya, yung katawan ay nasa peak ang strength mo at kaya mong labanan ng lahat. Stress, emotion, pagod, hirap, lahat sabihin mo na, alang-alang lang sa kinabukasan mo at ano yun, kinabukasan ng iyong pamilya. Dahil ang mas magandang plano ay mas maaga para at least marami kang room for improvement or plano sa buhay. Hindi yung nasa 50, 60, sinasabi mo na tsaka na lang pagka lumaki na yung mga anak ko. Oo nga, nandun tayo. Kaya hindi lahat ng pag-abroad ay nasa isang side na kumita lang ng pera. Masasagasaan din ang relasyon nyo bilang mag-asawa, ang mga magulang mo, iiwanan mo. Mahirap pala na isipin mo yung anak mo nakipagsapalaran. Ano kaya ang nag-aantay sa kanyang kapalaran? Maganda ba? Pangit ba? Kasi pag sinabi mong abroad, pera kagad ang nasa isip. Kikita tayo ng malaki-laking pera. Oo, nandun tayo. Kita ka ng libo-libo. 100,000, 200,000 a month, 300,000 a month. Wow, sana all. Sipin mo, ang average ka na lang 100,000, 250,000 per month. Padala mo lahat. Malaki. Malaking wawaldasin ng nasa Pilipinas. Kung pampaaral lahat yan, sa susunod na buwan, padala ulit. Hindi mo na mamalayan, 10 taong ka na pala na nahiwalay sa mga anak mo, sa asawa mo, sa magulang mo, hanggang sa mag-pandemic, eto na. Hindi ka na makauwi. Hindi ka na rin makapagpadala kasi hindi ka pwedeng lumabas. Tapos, ito pang masaklap na nung January ay may bago na kaming presidente dito, si Donald Trump, kilala lahat, at nagbago ang kanyang pananaw sa economy ng Amerika. Ito na yung tariff nga sinasabi. Gusto ko ring ibahagi sa inyo kung reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? ayun nga sinasabi niya, why everybody's upset if you charge us, at ito yung mga unang ano niya ng tariff.
Yung ibang tao hindi maintindihan kung ano yung tariff. Hindi ko naman sinasaydan si Trump. Pero kung intindihin natin ang tariff ay yung tax na binabayaran ng isang bansa. Kagaya nga sabi ni Trump, ito yung mga tariff na bakit ang China nung unang sinabi niya 67%. Di i-charge kita ng 34%. Bakit ngayon nagagalit ka? Ang Vietnam 90% tax. Tapos 46 ang sinabi ni Trump is 50% discount. Bakit ngayon si Trump ang bad guy? Pilipinas 17%. Ang sabi niya, okay, discounted ka 10%. Kung ano ang binabayaran namin ng produkto na halimbawa, dadalhin namin ang product sa Vietnam, Taiwan, Malaysia, Philippines, ang charge lang niya ay 50% doon sa charge mo sa amin. Kaya nagalit sa China na bakit ang lakas mong tumaga. Kanya, yun ang pagkakaintindi ko ng tariff. Disclaimer lang kung mali ang pagkakaunawa ko, pero yun ang pagkakaintindi ko ng tariff. Ang binabayarang product, which is ang China, alam mo naman ng China, sila yung almost 90% ng product ng buong mundo ay made in China. Na nag-divert na sila ngayon sa Cambodia. Ayan, napunta tayo ng politics. Vietnam, Thailand. Pero sino-sino ang mga may-ari ng malalaking company sa Vietnam? They are all China companies na dinivert nila ang kanilang company sa Vietnam, Cambodia, Thailand dahil sa tariff. Kaya unang masasagasaan ngayon ay China, then Vietnam, Cambodia, Thailand. Kasi sila yung mga company na galing China na nagpatayo doon sa bansa nila para maiwasan ang tariff. Ganon din ang Canada, Mexico. Bakit kalyansa mo yan? Brother mo ang Canada. Bakit tinataga mo? Base doon sa paliwanag ni Donald Trump na hindi fair ang laban ng Canada. Lahat tayong magagawa kahit na pugi-pugiit ka ta, magrari-rally, magdadaldal sa social media. Wala. Alam kong apektado tayong lahat. Pero gaya nga ng government, sila yung nakakaalam kung paano patakbuhin ng bansa. Magsigaw-sigaw ka man, mag-post ka man sa Facebook, wala. Sabi nga nila, this is silent World War III na ginawa ng Amerika. Walang halong dugo o sandata. Economy ng bansa. Sagasa rin ng mga OFW kasi mawawalan kayo ng trabaho. Dahil ang employer nyo, tanggal sila sa trabaho, paano ka mababayaran ng sahod mo buwan-buwan? Diba? Kaya mag-isip-isip na kayo ngayon, yung mga nasa stock market, this is not the right time to buy your stocks. Bakit? Mababa ang price ngayon, is half dahil bagsak ang economy ng Amerika. Pero sabi ni Donald Trump, in long term naman ay gaganda ang economy ng Amerika dahil most of the companies are coming back in America. Kaya meron na tayong made in America or made in USA. Mamili ka, made in China,
na product or made in USA. Quality, it will long last. Tapos, di baling mas mahal, pero maganda naman ang quality. Di kagaya ng China, yung businessman lang ang kumikita. They don't care about the quality. They care about the quantity. Lahat ng mabibili ay mostly made in China. Kaya, buti na lang para sa akin ay mayroon tayong isang presidente na may bayag, na hindi natatakot. Sabi nga, meron naman tayong lahat dito sa US, pero ang sa akin opinion, hindi pwedeng walang import galing sa China kasi marami silang raw materials na wala dito sa US. Kaya din ng Canada. Mahirapan din kasi nandyan galing ang langis, lumber para sa pag-build ng bahay. Kaya magulo. For now, it's April 15, magulo. Kaya nga, hang on tight, sabi nga ni Trump, para hindi ka mawalan ng pag-asa. At ganun pa man, mahaba pa ang labanan.